Human Jail Management ng BJMP at iba pang paghahanda ngayong panahon ng tag-init. Ating pag-uusapan kasama si Jail Superintendent J. Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. Sir J. Rex, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas Ngayon. Yes sir, magandang tanghali po at sa mga sumusubaybay sa inyong programa. Sir, sa usapin po ng Human Jail Management, paano po ninyo tinutugunan ang matinding init sa loob ng mga piitan sa panahon po ngayon at sa mga BJMP facilities ngayong dry season? Yes, taon-taon naman po may protocol na po at pulisiya ang BJMP para tugunan ang summer-borne diseases na madalas nating nararanasan. Kaakibat po niyan, nagkaroon ng early procurement ng medicines, equipment at fortunately pagtaas ng budget na pagtugon sa kalusugan ng ating mga persons deprived of liberty. Ganun din po, tuloy-tuloy pa rin po ang decongestion program natin. Papatayo tayo ng mga bago, moderno at maluluwag na facilities. At sa mga lumang facilities naman ay ongoing ang mga retrofitting ng mga exhaust fan and other mga para ma-improve ang ventilation sa loob. At nagpa-training na rin tayo sa ating mga tauhan para sa awareness ng summer-borne diseases. Nag-issue na tayo ng memorandum para sa mga pagtugon sa PDL ngayong darating na summer. At nagkaroon na rin ng another memorandum para magpatupad ng health education sa lahat ng PDL at lahat ng bagong dating na PDL. Para alam din nila ang kung maranasan man nila itong mga disease na ito. So far yun po yung mga kabuuan nito, sir. Sir J. Rex, nabanggit nyo kanina yung decongestion efforts. So, kamusta yung efforts natin towards this end po? At ano po yung mga pasilidad na masasabi natin na maluwag pa kahit papaano? O meron pa bang ganun? Yes, sir, Yusek Aboy. Tuloy-tuloy po nga ito. Umabot na tayo sa less than 300%. Nasa 294% ang congestion rate natin. Galing yan sa 327 last year. And even 600% in the last administration. At ang katulad ho ng mga bagong facilities, ito po yung sa Payatas natin, sa New Quezon City Jail. Isang flagship facility natin yan. Meron tayong facility sa loob ng Camp Bagong Diwa na bagong tayo din. Mandaluyong City Jail is another modern and maluwag na facility. Katulad Marawi City Jail is an example. And other major cities na tuloy-tuloy po ang ating pag-construct ng mga new, modern at humane facilities. Okay. Sir J. Rex, paano naman po minomonitor din yung sapat na access sa malinis na tubig na inumin at ventilation at cooling mechanism sa mga pasilidad? Lahat po ng aming facilities, ang BJMP po ay mayroong 488 city, district, and municipal jails nationwide. At lahat po ito ay may access sa potable water. Nakadirekta po ito sa kanilang mga water concessionaire o water district. At monthly po, nire-require namin sila ng sanitation protocol dito katulad ng pag-check ng water potability. At kung sakali man pong may water interruption, may pakikipag-ugnayan po ang BJMP sa Bureau of Fire Protection, which is under also the DILG. Kapareho naming under DILG sa pamumuno ng aming Secretary John Vic Rimulya, na magsusupply sila as a contingency sa mga water interruption sa jail. Tuloy-tuloy naman po ito, of course, sa pamumuno ng aming Chief BJMP Jail Director Ruel S. Rivera with the guidance of our Secretary John Vic Rimulya, na hindi lang decongestion, access to potable water, rehabilitation, and of course, the basic needs ng ating PDLs. Sir J. Rex, no, nabanggit nyo yung water shortage. Paano yung mga power interruptions na makaka-apekto sa ating mga persons deprived of liberty? Ano yung contingency measures natin para dito? Yes, tama po. And as a matter of fact, the BJMP is preparing our contingency plan para sa power interruption brought about ito pong ating fuel situation natin sa oil. And may mga generator set na po ang ating mga jails na ready naman. Even ang kanilang internet supply na kailangan po sa telehearing natin idalaw ay may mga provisions na po tayo for contingency. Unfortunately, hindi naman po lahat kasi napagbigyan nito at limited lang din naman ang ating budget. But we have prepared enough contingency na po dito, lalong-lalo sa mga access ng ating mga PDL sa needs nila.
Okay, Sir J-Rex, kumustahin din namin yung kalagayan ng inyong mga jail personnel. Ano po, ay yung may mga programa po ba kayo o suporta na ibinibigay sa kanila para maprotektahan laban sa matinding init habang naka-duty, habang ginagampanan ang kanilang responsibilidad? Yes, that's a very good question, sir. Per BGMP policy, meron na po tayong tinatawag naming summer uniform. At pagdating ngayong pong summer, allowed na po sila na una yung mas mapreskong damit. Ito yung polo shirt na pwede nilang suotin, part of our uniform during their duties. Ganon din po, of course, yung health education program natin sa mga personnel, hindi lang sa mga nakakulong. Para malabanan at matugunan itong mga summer-borne disease. Kasi sila rin po ay at prone o vulnerable dito dahil kasama rin nila mga PDL sa loob. And it's a good news din po na we have increased their salaries through the subsistence allowance, additional subsistence allowance para kung meron man pong pagtaas ng presyo ngayon ng ating mga bilihin ay makakatugon po at magiging competitive ang salary ng aming mga tauhan. Tuloy-tuloy naman po at priority naman po ng aming leadership ang aming mga tauhan, lalong-lalo ngayong darating na summer. Sir J-Rex, no, nabanggit nyo may increased salary pay, pero meron bang karagdagan na hazard pay, health monitoring, or adjusted work schedules para sa mga personnel natin, bahagi ng inyong dry season preparations po? Yes, for our non-uniform personnel muna po, we have implemented a 4-day work week issued by our Chief BJMP Jail Director Ruel Rivera para of course to help at pag-subscribe sa panawagan ng ating Pangulo ng energy cost-saving measures muna po at pag-adjust ng mga pagpasok ng aming mga empleyado. For our personnel po kasi on the front line, hindi namin sila pwedeng basta lang i-curtail ang kanilang work hours. And what we did is, of course, adjustment of their salaries through the subsistence allowance. Hazard pay, nag-increase din tayo katulad ng iba. And among other subsidies po na binibigay naman ng BPI. Okay. Sir J-Rex, sa kabuuan po, ano po ba ang pinakamalaking hamon na kinakaharap tuwing panahon ng tag-init, tuwing dry season, at paano po ito tinutugunan ng BJMP? Opo, ang pinakamalaking hamon po talaga ay yung summer-borne diseases. Katulad po, paumanhin po sa mga kumakain, ito po yung carbuncle or boil na tawag, o sa Tagalog ay pigsa. Ito po yung pinakamarami naming datos, nasa 600 plus PDL ito last year. And dahil nga po yun yung datos, ito yung pinaghahandaan naman namin this year. May mga other related medical diseases din po katulad ng high blood pressure sa ating mga PDL na natugunan naman na po ito dahil nakaprepare na po ang mga gamot at mga intervention naman natin. So ito po yung pinakahamon namin at of course, congestion na although nagpapatayo tayo ng mga bagong piitan, nagpapalawag tayo through paralegal release ng ating mga PDL, early modes of release. May mga pumapasok pa rin naman ho at nakukulong kasi. We are doing the best that we can para matugunan, maibigay ang tama, nararapat at humane treatment sa PDL habang nasa poder ng BJMP. Sir J-Rex, ano na lang po ang mensahe ng BJNP at ng ating Right Worshipful Ruel S. Rivera sa ating mga kababayan? Opo, mula po sa aming Chief BJMP, Jail Director Ruel S. Rivera, sa pangunguna ng aming kalihim, Secretary John Vic Rimulya, ang BJMP po ay mananatiling maglilingkod sa ating bayan sa pamamagitan ng humane treatment at pagbibigay ng rehabilitation opportunity sa lahat ng persons deprived of liberty sa city, district at municipal jail sa buong bansa. At makakaasa ko kayo na gagampanan namin ang aming tungkulin palagi. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Magandang tanghali po. On that note, maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon. Jail Superintendent J-Rex Bustinera, ang tagapagsalita ng BJMP. Thank you, sir.